Napakahirap mabuhay sa araw-araw. Parang walang katapusang laban. Kailangan gumising ng maaga para kumayod. Walang pahinga. Pero kahit gaano kahirap, hindi pwedeng sumuko dahil may pamilyang dapat itaguyod. Ako nga pala si Juan, isang dating simpleng manggagawa sa isang pabrika sa Valenzuela. Noon ay maayos naman ang buhay naming mag-asawa sa patang kinikita ko para sa aming pangaraw-araw na pangangailangan. Subalit dumating ang isang global na krisis at nagbawas ng empleyado ang pabrika. Isa ako sa mga natanggal sa trabaho. Halos 3 buwan na akong palipat-lipat sa iba't ibang kumpanya, naghahanap ng mapapasukan. Subalit wala pa ring tumatanggap sa akin. Yung konting naipon naming mag-asawa unti-unting naubos hanggang sa wala na kaming maibayad sa inuupahan naming bahay. Naging mahirap ang buhay namin mula noon. Kaya naman isang gabi nang tanungin ako ng asawa kong si Maria kung gusto ko nang umuwi sa kanila ay hindi na ako nagdalawang isip na umuo. Napagdesisyonan namin na doon na lang muna kami sa magulang niya para kahit papaano ay makaraos habang naghahanap ng bagong pagkakakitaan. Buntis pa noon si Maria at kabuanan na niya. Kahit papaano, ang pamilya niya ay may sinasabi sa buhay. Malaki rin ang kanilang pamilya. Ang totoo niyan ay noon pa kami pinapauwi ng papa niya para tumulong na lang ako sa negosyo nilang sagingan. Hindi ko nga lang tinatanggap yun nung una dahil katwiran ko sa sarili ko na kaya ko namang itaguyod sa sariling sikap ang aking asawa at magiging anak. Pero nagkamali ako. Hindi pala ganoon kadali ang buhay. Walang permanente. Umaga ng Miyerkules kami sumakay sa bus. Subalit sa kalagitnaan ng aming biyahe ay nasiraan ang bus na aming sinasakyan. Medyo madilim na nang mangyari yun. Panay ang reklamo ng mga kasamahan naming pasahero, pero wala naman kaming magagawa dahil hindi rin naman kagustuhan ng driver at konduktor nito ang nangyari. Ang sabi nila ay maghintay na lang kami ng bus para malipatan hanggang sa maihatid kami pansamantala sa terminal. Pauwi kami noon sa Camarines Norte. Medyo malayo-layo at talagang nag-aalala ako sa asawa ko. Tulog siya ng mga oras na yon. Nakahinto kami sa isang lugar na hindi ako pamilyar dahil hindi naman ako taga-on. Ayon sa mga naririnig ko, malayo pa kami sa talagang destinasyon namin. Lumabas ako at tiningnan yung inaayos na sasakyan. Kasama ko sa labas yung ibang pasahero na nag-aabang na ng ibang bus. Lumipas ang mga oras pero walang humintong sasakyan. Lahat punuan ng araw na yon. Pagbalik ko sa loob ng bus ay gising na si Mrs. Agad kong napansin na parang aligaga siya at ang kanyang mukha ay tila nag-aalala. Nawawala pala yung bag niyang maliit kung saan nakalagay ang pera namin at ilang mahahalagang dokumento. Saan mo naman kaya nailagay yun? Agad kong tanong sa kanya. Maski ako ay kabado na rin dahil yung natirang pera namin andun na talaga lahat sa bag niya. Nang hindi namin talaga makita yung gamit namin, inilapit ko na ang problema sa konduktor at sa driver. Gumawa naman sila ng paraan para mahanap yung bag pero sa kasawiang palad, hindi na namin nakita pa. Wala sa isa sa mga pasahero ang kumuha. Wala na kaming nagawa kundi ang tumahimik na lang. Ilang oras pa, sa awa ng Panginoon, nagawa ang bus. Nagpatuloy na kami sa biyahe. Habang lumalalim ang gabi, may napansin ang asawa ko na isang ibong itim, maliit lang na nakadapo sa may bintana namin. Hinayaan lang namin yung ibon dahil mukhang hindi naman yun kayang manakit. Hindi pa man kami masyadong nakalalayo ay biglang tumigil na naman ang sasakyan namin. Mayroong checkpoint sa unahan. Hindi ko alam kung anong mayroon noon pero ayon sa narinig ko, nagkaroon daw ng engkwentro ang mga militar noon at mga makakaliwang grupo sa lugar na yon. Kaya naman nagkakahigpitan. Isang sundalo ang umakyat sa itaas ng bus para tingnan ang mga dokumento o di man lang na makakapagpatunay na mga sibilan kami. Wala kaming maipakita dahil nawala nga ang bag ng asawa ko. Dahil doon ay pinababa kami ng bus. Isinakay sa isang patrol car at dinala sa kanilang kampo. Inabot na kami ng umaga doon dahil ayaw kaming pakawalan. Hanggang sa may nakakwentuhan kaming matandang babae sa loob na nagtitinda ng kakanin sa mga sundalo. Bigla nitong kinilala si Maria. Meron daw itong kamukha na kakilala niya at kasunod nito ay ang pagbanggit ng pangalan ng ina ni Maria. Si Mama Rosa po, si mama ko. Bakit? Bakit po niya siya kilala? Agad na tanong niya at sinagot ng matanda na pinsang malayo daw niya si Mama Rosa.
Pero kilalang kilala niya dahil nung mga bata pa raw sila ay sabay silang lumaki. May mga binanggit pa itong ibang detalye tungkol kay Maria at sa pamilya nito. Nagpakilala siyang si Aling Rosa. Nabuhayan kami agad ng loob dahil sa wakas meron kaming nakilalang kamag-anak sa kampo. Agad niya kaming tinulungang makalabas doon at napatunayan niya na sibilan talaga kami at walang kaugnayan sa mga kalabang rebelde. Pagkatapos naming lumabas, inalok niya kami kung gusto raw ba naming pumasyal na muna sa kanila para makilala din kami ng kanyang mga anak. Napatingin ako sa asawa ko kung papayag siya. Nang hindi kami makasagot kaagad ay sinabi ng matanda na gusto raw niyang magpadala ng pasalubong kay Mama Rosa. Doon na pumayag si Maria. Ang katwiran niya sa akin, ayos lang naman daw kung maabala kami ng ilang oras o araw. Isa pa ay baka sakaling mahingi namin ng tulong ang matanda para makaipon ng pamasahe pauwi ng kanilang bayan. Naglakad lang kami. Sinundan namin ang sinundan ng matanda saan man ito magsusulong. Hanggang sa napansin namin na tila paakyat na kami ng bundok. Inalalayan ko si Maria na noon ay napansin kong tila nahihirapan na sa matagal na paglalakad. Hindi ako nakatiis at tinanong ko yung matanda kung malayo pa ba. Ang sagot niya ay malapit na. Sumarul, mabato at makalat ang dinaraan naming papunta sa bahay niya maging ang matanda ay hinihingal na rin dahil sa pagod. Kaya naman nagpa siya kaming magpahinga muna sa ilalim ng isang puno. Inalalayan ko si Maria na umupo sa isang malaking ugat ng puno. At pagkatapos ay ako naman ang umupo. Subalit nawalan ako ng balanse at naitukod ko ang aking kamay sa lupa na medyo malambot at basa. Tapos ay may nakapa akong bagay na parang nakalibing sa ilalim ng lupang yon. Hindi ko alam kung anong pumasok sa utak ko noon at bigla kong naisip na kutkutin yon. Maya-maya pa ay may lumitaw na maliit na buho. Sigaw ng sigaw ang asawa ko noon dahil sa takot. Halos muntik pang matumbas si Maria. Kaya naman agad kong hinawakan ang braso niya para hindi ito tuluyang masaktan. Agad na nagpaliwanag si Aling Rosa at sinabi niyang marahil bungo daw yun ng alagang unggoy ng mga taga-baryo. May mga tao raw kasi sa baryo na mahilig mag-alaga ng ganoong hayop. Nang ayos na ang pakiramdam ni Maria, nagpatuloy na kami sa paglalakad. Pagkalipas ng ilang pang minuto ay may nakasalubong kaming dalawang lalaki na may mga pasan-pasan na mga panggato. Masama ang tingin ng dalawang lalaking yon sa matanda at gayon din sila makatingin sa amin. Lalapitan sana kami ng dalawang lalaking yon pero biglang sumigaw ang galit na matanda. Pinagsisigawan niya ang mga yon at sinabing huwag kaming lalapitan. Agad na lumayo yung dalawa at palingon-lingon pa habang papalayo. Huwag na huwag kayong magtitiwala sa mga tao dito sa amin. Lalo na at buntis ka, Maria. Maraming nagpapanggap dito na kunwari mabait pero may ibang pakay pala. Pagkatapos ay sinundan niya yun ng kwento tungkol sa tsismis umano na mayroong gumagala ng aswang sa kanilang baryo. Subalit agad naman niyang sinabi na wala kaming dapat ipag-alala dahil isa siyang albularya at kaya niyang maproteksyonan si Mrs. kung sakali mang totoo ang aswang na nambibiktima ng mga buntis. Medyo nagpatiuli ako ng mga oras na yon at nauna yung matanda. Bigla naman akong napalingon nang may maramdaman ako. Bagay na tila ibinato sa aking likod. Paglingon ko, naroon sa lupa ang isang latigo na tila gawa sa buntot ng pagi. Nakita ko ang lalaki na tumatango-tango na parang sinasabing kunin ko ito. Sumisenyas din siya na itago ko ang bagay na yon. Nagtiwala naman ako doon sa tao. Itinago ko ang buntot pagi sa aking bewang. Mabuti na lang at hindi iyon napansin nung matanda. Alam ko kung saan ginagamit ang bagay na yon. At dahil sinabi na rin mismo nung matanda na may aswang ang gumagala sa baryo nila, iningatan kong hindi masira ang latigo para kahit papaano ay may magamit ako para maipagtanggol ang aking asawa. Nang hindi pa rin kami nakarating sa bahay ng matanda ay agad kong binulungan ang aking asawa na mabuti pa ay huwag na kaming tumuloy. Duda na ako noon sa kasama namin pero umiling ang asawa ko at sinabi na pagod na siya at hindi na niya kaya pang maglakad pabalik. Ilang sandali pa ay may natanaw na kaming isang kubo sa hindi kalayuan. Nasa gitna ito ng kakahuyan. Yari sa pawid at kahoy. Payak medyo may kalumaan na ito. May mga nakikita pa kaming baging na gumagapang nasa gilid ng kubo. Tahimik na tahimik ang lugar at wala kaming napansin na kapitbahay. Parang walang nakatira maliban sa matanda. Nagkatinginan kaming dalawa ni Maria. Nabasa ko ang pag-aalangan sa mga mata niya.
Hindi kasi namin inaasahan na ganoon ang aabutan namin. Akala namin talagang isang buong baryo yung mapupuntahan namin. Ano pang hinihintay niyo dyan? Halina kayo sa loob at hahainin ko kayo ng makakain. Isang malakas na buntong hininga ang pinakawalan ko bago ko dahan-dahang iginya ang asawa ko sa loob ng bahay. May kalumaan na rin ang bahay sa loob. Maging ang mga gamit, mga antik ang karamihan. Mula sa lumang baol, lamesa, upuan at iba pa, kakaiba rin ang amoy sa loob. Hindi naman mabaho pero parang may amoy malansa. Ay maupo muna kayo dyan at kukunin ko lang yung merienda natin. May itinira ako kanina sabi ng matanda bago ito tumalikod papunta sa kusina. Pagbalik nito ay may bitbit na itong kakanin at isang pitsel ng tubig. Panay ang kwento ng matanda habang kumakain kami. Doon ko lang napagmasdan ng husto ang itsura niya. Wala akong nakita maski kaunting pagkakahawig nito kay Maria. Medyo mestiza kasi ang asawa ko samantalang ang matanda naman ay kayumanggi ang kulay. Mabilog ang mga mata ni Maria at ang isa naman ay singkit. Napansin ko ang mga ngipin niya. Mapupula maging ang kanyang dila. Pagkatapos ay bigla na lang niyang hinawakan ang tiyan ng asawa ko. Gulat na gulat si Maria sa ginawa niyang yon. Mukhang mamaya lang o bukas ay maisisilang mo na ang sanggol, wika ni Aling Rosa na binuntutan pa ng malakas na pagtawa. Nawala ang kabakang ikwento niya sa akin na bukod sa pagiging albularya niya ay dati rin siyang nagpapaana. Kaya hawak lang ay alam na niya kung kailan lalabas ang bata sa sinapupunan ng isang ina. Oy, sige kumain kayo ng kumain ha, sabi pa niya. Pagkatapos naming kumain, nakaramdam kami ng antok. Biglang bumigat ang talukap ng aking mga mata. Naramdaman ko rin ang pagbagsak ng ulo ng aking asawa sa aking balikat. At sa huli kong kamalayan ay sinikap kong hawakan at alalayan siya dahil ayaw ko siyang masaktan. At bago ako nawalan ng malay, narinig ko ang matinis na pagtawa ni Aling Rosa. Mga huni ng kuliglig at mumunting kaluskos ng mga dahon ang narinig ko nang ako'y magising. Napakasakit ng ulo ko at parang mabigat. Maya-maya ay narinig ko akong parang nagkukuskang mga bakal. Parang may naghahasa ng kagamitang may talim. Wala kaya itak. Nanlalabo pa ang paningin ko ng mga oras na yon at sinikap ko na unawain kung ano ba talaga ang nangyayari. Kinapa ko ako sa aking tabi at nakita kong nakaunan ito sa aking hita. Subalit biglang nagising ang diwa ko nang makita kong nakagapos ang mga kamay ni Maria. Nagkunwari akong tulog nang marinig kong tila may hinihilang mabigat na bagay ang matanda. Isang malaking lamesa ang ipinagitna niya. Muli akong pumikit nang lumingon siya na direktang nakatingin sa aking asawa. Dahan-dahan siyang lumapit sa amin at binuhat si Maria ng walang kahirap-hirap. Ipinatong niya ito sa ibabaw ng lamesa. Nakabuka ka ang dalawang hita habang ang mga kamay nakagapos. Nakatalikod ang matanda sa akin, kaya naman akala ko yun ang tamang pagkakataon na pwede ko siyang atakin. Pero noon ko lang nalaman na nakagapos pala sa upuan ang mga kamay ko. Panay ang mura ko sa aking isip. Pero hindi ako nagpadalos-dalos sa pagkilos. Lahat na naging pagkilos ko noon ay pinag-iisipan kong mabuti dahil alam kong kapahamakan ang pwedeng mangyari sa amin, lalo na kay Maria kapag nagbabaya ako. Alam ko na nasa pagkakataong iyon na yung matanda ay hindi namin kakampi. Wala pa ring malay si Maria. Samantalang yung matanda, ipinagpatuloy niya yung paghahasa ng kanyang itak. Agad kong kinalikot ng kinalikot yung lubid sa aking kamay at sa wakas nakalagko ang tali. Mabuti na lang at hindi pa rin nakakahalata ang matanda na gising na ako at unti-unti nang nakakawala. Takot ako noon pero nilabanan ko para sa aking asawa at anak. Wala silang aasahan kundi ako lang. Nang matapos hain ng matanda ang kanyang itak ay nilapitan nito si Maria at tila sinusukat ang tiyan nito. Doon na siya nagising. Naramdaman nito marahil ang malamig na itak. Tapos ay napansin ko na sa may upuan ang maliit na bag ng asawa ko. Nabahala ako sa isiping hindi talaga kamag-anak ni Maria ang matanda dahil lahat ng impormasyong pinagbabanggit nito nung una kaming nagkakilala ay nakuha lamang niya sa mga dokumento na nakasulid sa bag ng aking asawa. Tinanong ko ng ilang beses ang sarili ko kung paano napunta sa matanda ang gamit na iyon pero kahit na anong isip ko ay hindi ko yun masagot. Hanggang sa may pamilyar na hayop akong nakita na nakadapo sa ibabaw ng balikat ng matanda. Yung maliit na itim na ibon sa bus. Malalakas na sigaw ang pinakawalan ni Maria at humingi ito ng saklolo sa sino mang maaaring makarinig sa kanya.
Tinawag niya ng tinawag ang aking pangalan pero hindi ko siya sinagot. Nagkunwari lang akong tulog pa. Agad na kumuha ng tela ang matanda at nilagyan ng busala ang bibig ni Maria. Walang makaririnig sa'yo dito. Walang nakatira dito maliban sa akin. Saka mapapagod ka lang. Kawawa naman ang anak mo. Walang yaka. Anong gagawin mo sa amin? Bakit mo ginagawa to? Bulalas na Maria. At sinabi ng matanda na ang bata lang sa sinapupunan ng aking asawa ang kailangan nito. Matagal na raw kasi itong hindi nakakatikim ng sariwang laman ng sanggol. Malalakas na tawa ang pinakawalan nito. Nakaririndi at talagang nakagigil. Muli nitong kiniskis saan ang hawak na itak. Doon naman ako ulit nagkaroon ng pagkakataon na kumilos. Hinugot ko mula sa aking bewang ang latigo. Dahan-dahan akong lumapit sa nakatalikod na matanda at saka malakas ko itong hinampas sa likod. Nabitawan nito ang itak dahil sa gulat at sakit na kanyang naramdaman. Muli ko itong nilatigo ng buntot pagi. Tumama ito sa kanyang mukha at nag-iwan ng malaking sugat. Halos mabingi ako sa malakas niyang sigaw. Napakatinis ng boses niya at parang pinipitpit na lata. Agad kong napansin na namula ang kanyang mga mata. Lumayo siya ng bahagya sa akin. Agad kong nilapitan ang asawa ko at sinimulan ko siyang kalagan. Nang matapos ay dinampot ko ang itak at ibinigay iyon kay Maria. Binilinan ko siyang gamitin niya yon para ipagtanggol ang kanyang sarili. Umiyak siya ng walang tigil dahil sa takot. Mabilis kong nilapitan ng matanda at pinagpapalo ulit ito ng latigo. Nang muling maramdaman ang lapat ng latigo sa kanyang balat ay muling napasigaw ito ng sakit. Maya-maya pa, napansin kong nagbabago ang anyo niya. Ang kulubot niyang balat ay unti-unting mas lalong nangitim at parang nababana. Parang kumakapal din at napupuno ng makapal na balahibo. Ang kanyang mga mata ay mas lalong namula at napakatalim kong tumiti. Sa isang mabilis na galaw, sinubukan itong bumuelta at agawin sa akin ang hawak ko. Pero mas mabilis akong nakaiwas at muling humataw ng latigo na tumama sa kanyang braso. Bumagsak siya sa lupa. Samantalang sa Maria naman ay agad kong napansin na nanginginig dahil sa takot. Pero mahigpit nitong hawak ang itak na ibinigay ko sa kanya. Bumaba na ito sa lamesa at lumapit sa akin. Nakita rin niya yung mga gamit niyang nawala sa bus na nasa pangangalaga ng matanda. Paano napunta sa'yo ang mga gamit ko? Nagtatakang tanong niya pero sinagot lang kami ng tawa mula sa matanda. Kung inaakala mong madadali mo kami, nagkakamali ka. Buong tapang kong sinabi at muling pinaghahampas ito. Tumigil lang ako nang biglang magsabi si Maria na sumasakit ang kanyang tiyan. Nawala ang atensyon ko sa matanda at nabaling sa aking asawa. Hindi ko na malaya na habang inaalalayan ko siya ay doon naman nagkaroon ng kalaban namin na makatayo at agad na sinubukang lumapit kay Maria. Inaabot nito ang kanyang tiyan. Mabilis ako na umaksyon at hinawi ang kamay ng matanda bago pa man niya magawa ang balak nito. Napaatras ng ilang hakbang palayo ang matanda pero patuloy pa rin ito sa malademonyong pagtawa. Para siyang nasisiyahan maski nasasaktan. Sa inaasta niyang yon, alam kong hindi namin siya basta-basta mapasuko. Sa kabila ng takot at pagod, hindi ko naisipang umatras o tumakas. Alam kong nasa panganib si Maria at ang anak namin. Muli kong hinigpitan ang hawak sa latigo at humakbang palapit sa matanda. Binantayan ng bawat galaw niya. Malakas kong sinabi sa kanya na hindi niya kami masasaktan kasabay ng isang malakas na hampas sa kanya. Subalit imbes na sumuko ay tuluyan na nitong ipinakita sa amin ang tunay niyang anyo bilang isang alagad ng dilim, isang halimaw, isang aswang. Napaatras kaming dalawa ng bahagya pero hindi ako nagpigil. Hindi ako bumitaw. Sinabihan ko si Maria na humanda habang patuloy na iwinawasiwas ang latigo para hindi makalapit ang aswang sa amin. Para sa asawa at anak ko, lalaban ako hanggang sa huli. Habang umaatras, napansin ni Maria na nasa may pinto na kami. Kagad niya yung sinabi sa akin. Kaya mo bang tumakbo? Tanong ko sa kanya. Pero panay ang iling niya. Gusto ko sana ay makalayo na siya at ako na lamang ang haharap sa aswang na yon. Pero ayaw niya akong iwan. Madilim na ang paligid at halos hindi ko rin maaninag ang daan gawa ng halos walang liwanag mula sa labas. Sa pagkakataong iyon, kailangan ko na talagang gumawa ng desisyon, lalo't panay na ang reklamo ng asawa ko na masakit na ang kanyang tiyan. Kailangan ko ng kumilos para kami ay makaligtas.
Kumapit ka lang sa akin, Maria, bulong ko habang dahan-dahang iniakbay ang braso ko sa kanya. Hinanda ko ang latigo handang umatake kung sakaling sumugod muli ang matanda. Dahan-dahan kaming umatras palabas ng pintuan. Pero habang umaatras kami, tawa ng tawa yung matandang aswang. Lumalakas lalo ang kanyang pagtawa na animoy parang galing sa ilalim ng lupa. Sa tingin niyo makakatakas kayo? Kinilabutan ako pero hindi ako nagpahalata. Inakay ko si Maria palabas. Umaasa na ang kaunting distansya mula sa madilim na lugar ay sapat para maging ligtas kami mula sa aswang. Agad namang sumigaw si Maria na hindi na niya kaya at sinabing lalabas na ang anak namin. Kusa na itong nahiga at inihanda ang sarili sa paglabas ng aming panganay. Subalit hindi pa man nagtatagal ay nagulat ako nang makita ko na nakatayo sa hindi kalayuan si Aling Rosa. Ang aswang. Mabilis itong tumakbo sa amin pagapang na parang aso. Habang nauna sa katawan nito ang manipis at mahaba niyang dila na ang puntirya ay ang tiyan ng aking asawa. Hindi ko na alam kung ano ang unahin kong tingnan ng mga oras na yon. Kung yung aswang ba o yung isisilang kong anak. Maya-maya lang isang iyak ng sanggol ang gumambala sa katahimikan ng gabing yon. Naipanganak na ni Maria ang aming panganay. Samantalang ang aswang ay naglalaway sa gutom lalo na nang makita ang aming anak. Nakipagpatintero ako sa kanya para lang hindi siya makalusot. Kung pwede ko lang sanang buhatin ang mag-ina ko ay binuhat ko na para itakbo. Unti-unti na akong nawawala ng kumpiyansa. Pagod na rin ako at talagang paunti ng paunti ang pag-asa naming makaligtas. Pero maya-maya pa, biglang may sumulpot na dalawang lalaki sa harap namin. Sila yung mga lalaking may mga hawak na kahoy na aming nakasalubong. May bitbit silang mga asin at bawang na kanilang isinaboy sa aswang. May dala din silang sibat at isa pang buntot pagi. Tumakbo palayo ang aswang. Tinulungan nila akong buhatin ang aking asawa para ilagay sa paragos ng kalabaw na dala nila. Nakalagay sa tabi nito ang mga sanga ng kahoy na bitbit nila. Isa lang ang ibig sabihin nun. Hindi pa talaga nakauwi ang dalawa at talagang nagtanod para mailigtas kami sa kamay ng aswang. Nang paalis na kami ay bigla na namang sumulpot ang aswang. Yung isang lalaki pumwesto sa may bandang hulihan ng paragos at tila siya ang nagsilbing harang sa katawan ng aking mag-ina. Nagsasaboy ito ng asin sa lupa. Nang makababa na kami sa baryo ay agad na lumikha ng ingay ang dalawang lalaki. Agad namang nagsilabasan ng mga kalalakihan sa kani-kanilang mga bahay. Lahat ay may mga hawak na sandata. Tumigil sa paghabol si Aling Rosa na tila natakot sa maraming tao. Nang tuluyang hindi na namin siya nakita ay lumabas mula sa isang kubo ang isang matandang babae. Si Lola Carmen. Ipinakilala siya bilang isang tunay na albularya sa kanilang lugar. Pinapasok kami nito sa bahay nila. Agad na nitong inasikaso si Maria at ang aking anak. Nilinisan at binihisan ng malinis at puting tela. Wala na kasi kaming bitbit na anumang gamit ng mga oras na yon dahil sa mabilis na pagtakas. Naiwan lahat ng gamit namin sa bahay ng matandang aswang. Halos maiyak ako habang pinagmamasdan ko ang aking mag-ina at napausal ako ng pagpapasalamat sa Panginoon dahil nakaligtas sila sa banta ng aswang. Halika rito, Juan, at gagamutin natin yung mga sugat mo, paanyaya sa akin ni Lola Carmen. Hindi ko na malaya na nagkasugat din pala ako sa pakikipaglaban. Pagkatapos ng lahat ay kinausap kami ng matanda. Ganon din ang dalawang lalaki na tumulong sa amin. Agad na sinabi sa amin na mabuti na lang at nakasalubong namin ang mga apo niya, kaya nakagawa ng paraan para mailigtas kami laban sa mapanlinlang na aswang. Umiiyak akong nagpasalamat sa kanila. At sinabi pa na ilang insidente na rin daw na napapabalitang may mga nawawalang tao matapos makitang kasama ang matandang yon. At ang karamihan sa kanila ay buntis. Sinasabing mga biyahero, karamihan ng mga nagiging biktima. Kaya naman naisip ko na ang pagkawala sa gamit ng asawa ko ay planado at talagang tinarget ito ng aswang. Yung maliit na ibon malamang alaga yun ng aswang. Kaya kahit saan kami napapadpad, nasusundan kami nung matanda. Hindi ko alam kung paano napunta sa kanya ang mga gamit ng hindi ko namalayan. Pero isa lang ang alam ko. Magaling dumiskarte ang aswang na yon. Ang sabi pa ng dalawang lalaki, mahirap daw tiyempuhan ng matandang yon na nambibiktima dahil halos isang buwan din bago lumabas.
Kaya naman ang makita ito ng magkapatid ay hindi na sila umuwi at naghintay na lamang bago kumilos ang matanda. Kailangan din kasi nilang mahuli ito sa akto bago sila gumawa ng aksyon. Sila ay sina Pedro at Jose. Maya-maya habang nasa kasarapan ang kwentuhan, ay muli kong nakita ang munting ibong itim na nakadapo sa bintana nila Lola Carmen. Hindi ako pwedeng magkamali. Yun yung ibon na alaga ni Aling Rosa. Dahil doon ay naging maaga pa ako. Dumampot ako ng asin at isinaboy yun sa ibon. Lumikha ito ng nakakatakot na huni ng iki. Nagulat naman ang matanda sa ginawa ko. Paano mo raw nalaman na aswang ang nasa bintana? At sinabi ko sa kanya ang tungkol sa ibon na nakasunod sa amin sa bus na aming sinakyan. Napatango-tango ang matanda. Sabi niya, may dahilan kung bakit sunod ng sunod sa amin ang ibon. Yung bata ang talagang target nila. Agad na nilagyan ng lipstick ang noo ng aking anak. Proteksyon daw iyon para hindi na maging takaw pansin ang aking anak sa mga nilalang ng dilim. Napanatag ako nang tumahik na ang paligid. Payapa na ring nakatulog ang aking mag-ina. Nagpaalam na rin ang dalawang lalaki at si Lola Carmen na matutulog na. Tumango naman ako at muling nagpasalamat. Pagkaalis nila, lumapit ako sa bintana at siniguradong nakasara ito ng mahigpit pati na rin ang mga pinto. Hindi ko mapigilang mag-isip kung ano ang maaaring plano ng aswang na si Aling Rosa at kung bakit pinipilit niyang sundan kami. Habang lumilipas ang ilang minuto, nakarinig ako ng mahihinang kaluskos sa labas. Nakadikit ako sa dingding at maingat na sumilip sa bintana. Walang anuman sa labas. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari sa akin ng mga oras na yon na para akong nagiging praning. Nasobrahan sa alerto. Iisa lang ang nasa isip ko noon. Ang ipagtanggol ng pamilya ko kahit ano pa ang mangyari. Maya-maya pa tumigil ang mga kaluskos at muling tumahik ang paligid. Naupo ako sa tabi ng aking mag-ina at habang nakaantabay, iniisip ko na ang mga pwede kong hakbang kung sakali mang bumalik ulit ang itim na ibon o kung mismong si Aling Rosa ang muling sumugot. Maya-maya pa nakatulog ako nang hindi ko namamalayan. Matapos ang ilang araw ng pagtigil namin kay Lola Carmen, nagpa siya kaming umuwi na sa magulang ni Maria. Habang nagpapaalam kami sa matanda ay inabutan niya kami ng pera at isang anting-anting. Huwag niyong iwawala ito, bili ni Lola Carmen. Ang anting-anting ayon sa kanya ay magsisilbing pananggalang namin laban sa mga aswang at masasamang nilalang. Niyakap namin si Lola Carmen ng mahigpit bilang pasasalamat. At hindi nga nagtagal, nakauwi rin kami sa wakas ng ligtas at matiwasay. Inilihim namin ni Maria ang naging karanasan namin habang pauwi kami ng probinsya. Mabuti na lang at mababait pa lang talaga ang magulang ni Maria. Agad nila kaming binigyan ng pera para makabili ng mga gamit at makapagsimula. Sa paglipas ng panahon, unti-unting bumuti ang aming kalagayan. Sa tulong ng perang ibinigay ng mga magulang ni Maria, nakapagpatayo kami ng maliit na tindahan sa tabi ng aming bahay. At ito ang naging pangunahing pinagkukunan namin ng kabuhayan. Ang aming simpleng negosyo ay lumago at naging maayos ang aming buhay. Sa kasalukuyan ay 3 na ang anak namin ni Maria. At araw-araw ay nakikita ko ang saya sa kanilang mga mata habang naglalaro sa aming bakuran. Hindi ko rin malilimutan ang hirap at panganib na aming pinagdaanan. Pero ang lahat ng iyon ay nagsilbing aral at nagpatatag sa aming pamilya. Ang anting-anting naman na ibinigay ni Lola Carmen ay nakasabit pa rin sa aming pintuan. Palagi itong nagbabantay sa amin. Ilang taon ang lumipas mula nang mangyari ang lahat ng iyon, pero hindi ko inaasahan na muling darating ang mga anino ng nakaraan. Habang lumalago ang aming tindahan, nagdesisyon akong kumuha ng katulong upang mapadali ang trabaho. Sa paghahanap ko, nakilala ko si Aling Elena, isang balo na may mga anak at kilala sa pagiging masipag sa pagluluto ng mga kakanin. Si Aling Elena ay isang matandang babae na mukhang payapa at matulungin, katulad ng maraming tao sa probinsya. Pumayag siyang sumali sa amin at agad niyang napatunayan ang kanyang kakayahan. Araw-araw ay puno ng bango ang aming tindahan mula sa kanyang nilutong puto at dinuguan na nagpadagsa ng mga suki. Sa simula, lahat ay parang perpekto. Si Maria ay abala sa pag-aalaga ng mga bata, habang ako at si Aling Elena ay nag-operasyon ng tindahan. Pero unti-unti, napansin ko ang mga kakaibang bagay. Minsan, habang naghahanda kami ng paninda, biglang nagbabago ang amoy ng dinuguan niya, parang hindi na karne ang sangkap,
kundi maihalong amoy ng lupa at dugo na hindi natural. Hindi ko sinabi kay Maria upang huwag siyang mag-alala, pero sa aking isipan, naalala ko ang mga kwento ni Lola Carmen tungkol sa mga aswang na gumagamit ng pagkain upang mahawa ang iba. Isang umaga, habang naghahanda kami ng espesyal na dinuguan, nadulas ako at natapunan ng katas ng kalamansi ang nilutong ulam. Sa isang iglap, nagbago ang anyo nito, sa halip na makapal na sabaw, parang naging paa ng isang musmos na bata ang laman ng pinggan. Napuno ng takot ang aking dibdib. Ano ito, bulong ko sa sarili ko. Si Aling Elena ay hindi napansin, pero alam kong hindi ito aksidente. Nagmadali akong itapon ang laman at lumabas ng tindahan, nanginginig. Napagdesisyonan kong bumalik kay Lola Carmen, na ngayon ay nakatira pa rin sa parehong baryo, upang humingi ng payo. Si Lola Carmen, sa kanyang karunungan, ay nagbasa ng mga senyales at sinabi sa akin, Juan, aswang si Aling Elena. Ginagamit niya ang pagkain upang kumalat ang sumpa niya. Yung bato na ibinigay sa iyo noon, yun ang swerte mo, pero kailangan mong labanan ito muli. Inutusan niya akong manatili sa kanyang bahay ng gabing iyon habang naghahanda siya ng ritual. Bandang hating gabi, narinig namin ang kaluskos sa bubong. Si Aling Elena ay dumating, ngunit hindi na siya tao, naging bruha na siya, may mahabang buhok na maitim, namumutla ang balat at matulis na kuko. Sumigaw siya ng paumanhin na matagal na raw niyang hinahanap ang kapalit para sa kanyang sumpa. Sa awa ng Diyos at sa tulong ni Lola Carmen, na gumamit ng bawang, asin at buntot pagi, napalayas namin siya. Patawarin ko siya, pero pinagbawalan na huwag na lumapit. Tuluyan kong ipinasara ang tindahan at naghanap ng bagong trabaho sa Maynila, kung saan nakahanap ako ng trabaho bilang kargador. Doon, nagkakilala ulit kami ng payapa, si Maria at ang mga bata ay sumunod at nagsimula kaming muli. Ngayon, may 3 anak na kami at ang aming buhay ay payapa. Pero palagi kong dinadala ang anting-anting ni Lola Carmen na nagpapaalala sa akin na ang tunay na yaman ay hindi sa pera, kundi sa pag-ibig at proteksyon ng pamilya. Ang mga pagsubok na iyon ay nagpatibay sa amin at sa bawat gabi, habang natutulog ang mga anak ko, nagdadasal ako na huwag na muling dumating ang dilim.